Ay, magandang hapon po. Magtatanong lang. Sakali, yung motor ko na Lost CR, gusto ko magpagawa ng bago. Magkano po aabutin dito? Oh, no sir. Lost plate pala, sorry. Lost plate. Motor lang? Wala pa naman yung 1K sir. 500 siguro or ano. 500. Ang release niya, ang release niyan kung sakali, ilang araw? Hindi po namin alam. Depende po yan sa production ko. Pero matagal. Taon Ganun. So, ibig sabihin po, din na yung mga temporary plate na gawa sa labas. Basta meron lang affidavit of loss. Hindi rin po. Kasi hindi rin kayo i-allow magpa-improvise plate na wala kayong authorization to use. Hindi nga, kasi i-re-register ko muna dito. Bibigyan kayo ng authorization po. Okay, thank you. And we're back mga ka-positive, no? Ayan, it's me, Daddy Vlog. Ayan, kamusta? Mapagpalang araw po sa inyong lahat. At bago ko simulan tong video, ayan, gusto ko muna magpasalamat sa mga subscribers ko. Ayan, maraming salamat sa suporta nyo. Ayan, para naman sa mga new viewers, ayan, syempre hindi ko kayo nalilimutan. Especially sa mga nagtatanong, nagto-comment sa YouTube at mga nagpi-PM sa Facebook page ko. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. At syempre, maisingit ko na din pati yung mga nagdi-deliver sa bahay namin. Ayan, yung mga delivery rider. Shoutout po sa inyo. Ayan, hindi ko na kayo maisa-isa. At sana mapanood nyo to. So yun na nga mga ka-positive, no? Dumako na tayo sa topic ko today. Ayan, which is tungkol sa plaka, license plate. Ayan. Ito po para sa lahat, no? Especially sa mga kapwa ko rider, sa mga baguang rider. Gaya ko, no? Since marami pa rin nalilito kapag plaka ang pinag-uusapan, so ibabahagi ko po sa inyo yung mga tamang tawag. Bali, itong topic ko tungkol sa plaka mga ka-positive, no? Applicable to sa mga luma and bagong sasakyan o kaya naman motorsiklo. Sa plaka natin o sa license plate natin mga ka-positive, may tatlong tamang tawag o tamang term para dyan. Para hindi na kayo malito Or, magtanong kung saan. So, sa video na to, i-share ko sa inyo yung tamang tawag. Nandyan yung temporary plate. Ayan, kilalang kilala ng mga karamihan. Then, yung virtual plate. Ayan, familiar po kayo dyan. Then, last is yung license plate. Ayan. So, iisa-isahin ko para sa inyo. Para mas malinawan po kayo mga ka-positive, no? lalo yung mga baguang rider gaya ko. So, sana po mga ka-positive, no, maintindihan nyo. Minsan kasi bulol ako. Hindi pala minsan, madalas. So, umpisahan ko muna mga ka-positive, no? Umpisahan ko muna sa temporary plate mga ka-positive, no? O mas kilala sa tempo plate. Lagay ko na lang dito sa gilid ko. Ayan, yung mga sample ng mga sasabihin ko para at least mas makita nyo ng mas malinaw. Tempo plate mga ka-positive. Ito yung madalas nakikita natin ngayon sa labas. Ayan. Ito yung mga nakikita natin na maraming numero. No, once ang isang motorsiklo o kaya sasakyan nakarehistro na, automatic po meron na siyang CR o Certificate of Registration. Tama. Ngayon, sa Certificate of Registration mga ka-positive, since bago siya, Narinig ba ako? wala pang makikitang number na naka-indicate sa CR niya. Dito nyo makikita yon sa CR. Kaya nga, kunin ko nga yung CR ko para may sample. Ayan. So, ang papakita ko sa inyo yung CR ko muna. Ayan. Ito. Since bago ang CR niya mga ka-positive, no, wala kang makikitang plate number sa CR niya. Dito po yung makikita. Ayan. So, kapag po ganun mga ka-positive, no, ang gagamitin yung registered plate is manggagaling sa MB file number. Ayan, dito nyo yung makikita. So, habang wala pang nakalagay na o wala pang naka-indicate na plate number sa CR ninyo, ang gagamitin nyo is yung MB file number, yung 4 digits sa unahan, then last 7 digits sa ulihan. Yung 7 digit magsisimula sa pinakaulihan from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan. So, yun po muna yung magiging temporary plate nyo. Kapag tempo plate ang gamit nyo, pwede kayong magpagawa sa labas. Okay.
PVC or plastic type ng plate. Pero yun nga, no, konting paalala lang mga ka-positive, no, sa pagpapagawa ng temporary plate, Tempo plate. meron siyang specific format allow ni HPG and LTO. Ngayon kasi mga ka-positive, no, ang format na dapat sundin, black font, white background. Walang ibang kulay sa private. Then sa mga public utility or mga PUV, mga ganon, sa kanila naman is black font at yellow background. Maliban po dyan, Wala na pong ibang kulay. pag may ibang format or may ibang size ng plaka or plate number or tempo plate, automatic po yan, may violation na. Oh my God. Once mahuli or ma-checkpoint man kayo, ayan. May penalty po agad yan. So, sana po mga ka-positive, no, malinaw yung temporary plate o mas kilala sa tempo plate, no. Pati po yung tamang format, ayan. Sa virtual plate naman mga ka-positive, no, Ayan, wala ko na. mas maraming nalilito dyan, ayan, especially yung mga baguang rider. Sama na ako doon. So again, may MB file number ka na dito. Then sa plate number niya, ayan, magkatabi lang naman, meron nang naka-indicate plate number talaga. Ayan, may nakasulat. Pero yun nga, wala pang available plate. In short, wala pang nire-release si LTO na metal plate. So yung metal plate, iintayin nyo yung release galing from LTO. Minsan kasi Ay, madalas. ilang buwan or meron pang ang worse, mga taon, ayan, bago ma-release yung metal plate nila. Cool lang kayo. So sa ganyang issue mga ka-positive, no, LTO na lang ang magsasabi sa inyo kung bakit delay ang release ng metal plate nila, no. So, kumbaga, follow up na lang kayo. Kaya intay-intay. From temporary plate to virtual plate. Ayan. Share ko na din sa inyo yung mga common na tanong sa akin na regarding sa virtual plate. Ayan. Yung mga tanong nila is baka kaparehas nyo din. For example, Eto. since may virtual plate na ako, ayan, pero wala pang available plate o plaka o yung metal plate, pwede na raw ba siyang magpagawa ng plaka sa labas o yung PVC or plastic type gaya ng temporary plate? So, well, yun nga mga ka-positive, no? Para sa akin, ang opinion ko dyan is mayroon akong dalawang option. Ayan, na isi-share sa inyo. So, sana masundan ninyo in case ma-experience nyo to, especially sa mga bagong unit. So, sa first option mga ka-positive, no, since may virtual plate ka na, pwede ka pa rin gumamit ng MB file number. Again, kahit meron ka ng virtual plate, ito, pwede ka pa rin gumamit ng MB file number. So, syempre, bakit? In case masita ka man ng enforcer or any checkpoint, syempre ipapakita mo yung Xerox o RCR mo. Meron ka ng virtual plate, pero ang ginagamit mo pa rin is temporary plate. Ito pa rin yung nakalitaw sa likodan ng sasakyan mo o ng motorsiklo mo. So sa ganyan pagkakataon mga ka-positive, pwede mong idepensa, wala pang nire-release na metal plate sa LTO. So kaya ang ginagamit mo pa rin is yung MB file number as temporary plate. Kahit meron ka ng virtual plate. So sa mga ganong pagkakataon mga ka-positive, wala pong violation yun. Pasok po yun sa batas ng LTO. So sana po malinaw yung explanation ng first option sa virtual. Plate. Then, yun. Second option naman mga ka-positive mo. Nilapit ko na yung mic. Di ko lang sure kung malinaw to. Virtual plate pa din yung pinag-uusapan natin para at least malinaw. Ito yung second option na sinasabi ko. So sa point na to, meron ka ng virtual plate ka-indicate sa CR mo. Tapos gusto mo nang gamitin o gusto mo nang magpagawa ng PVC or plastic type plate. Kasi nga medyo natatagalan ka na sa releasing ng plaka mo. I-share ko sa inyo mga ka-positive mo, bago mo gawin yan, kailangan nyo munang humingi ng permit. So, parang bago sa tenga natin, no? Pero nasa batas na po yun ng LTO kasi nga meron ka ng virtual plate kailangan mo ng permit. Gaya nung video ko nung una. Ganun. So, ibig sabihin, pwede na yung mga temporary plate na gawa sa labas. Basta meron lang affidavit of loss. Hindi rin po. Kasi hindi rin kayo i-allow magpa-improvise plate na wala kayong authorization. Ayan, nag-inquire ako tungkol sa lost plate. Kailangan daw ng authorization.
So ngayon mga kapasitib, no, dyan papasok yung tinatawag na permit to use improvised plate. Okay. So yan po yung kukuhanin nyo sa LTO in case naiinip ka na sa releasing ng plaka mo. Permit to use improvised plate, no? At yun nga, once nakakuha ka na yan, kailangan na naka-attach yan sa Xerox ng ORCR mo lagi, no? Para kahit ma-checkpoint ka ng enforcer or any checkpoint man, meron kang document na may papakita, pwede kang gumamit ng improvised plate. Wala pa yung metal plate na galing LTO kasi yan, tagal yan. Buwan, taon, ayan. So yun mga kapasitib, no? Sana po malinaw yung dalawang option na shinare ko sa inyo regarding sa virtual plate. Ayan. Pero yun nga, again yung MB file number mga kapasitib, no, hindi mo na kailangan ng permit from LTO. Hihingi ka lang ng permit to use improvised plate pag yung virtual plate mo is gusto mo nang ipakabit o gusto mo nang gamitin. Ayan. Then yun na nga mga kapasitib, no, last naman is yung license plate. Sa license plate mga kapasitib, ito yung binabanggit ko pa rin na metal plate. Ayan, so ito yung nirelease na ni LT. Ang tawag talaga dyan is license plate. Yan po yung tamang term sa kanya. Okay. So yung mga binanggit kong una, from temporary plate, virtual plate, at license plate. Yan po yung mga tamang term ng plaka natin. So sa license plate mga kapasitib, no, ibig sabihin yan, lisensyado na yung unit mo. Kasi nga meron ka ng metal plate o yung talagang actual na plaka, hindi na plastic. Metal na siya, all galvanized, parang ganun. Basta bahala na kayo dyan. So yun nga, no, pag meron ka ng license plate mga kapasitib, no, hanggat maaari, pakaingatan lang, no, wag mahuhulog, wag mawawala. Mahirap ma-lost plate, no, mahirap kumuha ng duplicate sa LTO. So yun, no, sana nakatulong tong shinare ko sa inyo tungkol sa tamang tawag o tamang term ng mga plaka natin, no. Nabigyan ko kayo ng konting reminders, especially sa format ng tempo plate. Hindi biro yung penalty. Nangyari tayo yan. So yun, konting share lang naman to. Till next video mga kapasitib, no, please don't forget to subscribe. Kahit wala ng bell button, ayan. God bless, stay safe. Peace out.